Bago ang lahat, kung merong Strait of Hormuz, merong ngayong Strait of Lebron. Hindi lang kasi yung mga current player na free agent ang naapektuhan. Dahil kahit yung mga European player na gustong bumalik sa NBA, naipit na din tulad ni Mario Hezonja na ngayon naglalaro dapat sa EuroLeague para sa Real Madrid. Naging multi-time champion sa Europe itong si Hezonja at na-redeem niya yung sarili niya dahil dati natag siyang bilang drop bust. Pero nung bumalik siya sa Europe noong 2020, naging isa siya sa best player sa EuroLeague. Ngayon, interesado kasi si Hezonja na bumalik ng NBA at meron din naman team na interesadong kunin siya. Kaso na-block kasi yung mga signing ngayon. Hindi gumagalaw muna ang mga teams lalo na't hindi pa pumipirma si Lebron sa ibang team. Naapektuhan din talaga pati yung mga player sa ibang bansa. Lalo pa di umanong tatagal dahil pati si Kyrie gusto makasama. Pero ibang episode na yon. Kung hindi di umano tinrade ng Dallas si Anthony Davis sa Wizards, malamang sa Dallas nag-sign si Lebron. Dinicline ni Hezonja ang kontrata niya sa Real Madrid para magkaroon ng attempts na bumalik ng NBA. Kaso, walang kontrata ngayon ang binibigay sa kanya at mukhang tatagal pa siyang free agent. Yung tinapos niyang kontrata sa Real Madrid, meron yon until 2029 na may option na pwede niyang tapusin kahit kailan kung gusto niyang bumalik ng NBA. Tinapos niya na maaga, kaso ngayon parang nawalan siya ng kontrata. Si Giannis naman nag-uumpisa na ulit na maging prima donna na halos katulad ng sa Milwaukee Bucks. Parang malatito badang na itong si Giannis pangalawang beses na yan. Sinabi ni Giannis sa isang interview, masaya naman siya sa Miami pero aminado siyang hindi siya komportable sa Miami ngayon. Ang comfort zone talaga ni Giannis Milwaukee Bucks at may interest siyang bumalik ng team kung merong chance. Hindi pa nga siya nakakalaro dito sa Miami Heat, gusto nang umalis. Sa lahat din ng na-trade na player ngayon, tanging si Giannis lang ang vocal in public na gustong bumalik sa dati niyang team. Base kay Giannis, hindi rin naman niya alam kung ano ang i-expect ng mga fans sa kanya. Kung hindi sila mag-champion or kaya hindi makapag-compete. Pero least expected na kailangang alalahanin ni Giannis yung mga fans dahil yung Miami parang walang fans. Kung alam ng Miami na hindi komportable si Giannis ngayon sa sitwasyon niya na publicly sinabi niya pa sa interview hindi lang isang beses kundi 2 beses na, mukhang susundin nila yung naging strategy ng Bucks na binigay yung hilig ni Giannis. Kung titingnan kasi ganito rin yung ginagawa ni Giannis sa Milwaukee Bucks. Pero sa Miami parang low-key na inaalok ni Giannis na kunin ng Miami si Thanasis or kaya si Alex. Na sinabi na sa mga report na hindi interesado ang Miami sa mga kapatid nitong si Giannis. Pero kung titingnan kung paano gumalaw si Giannis sa Milwaukee Bucks, ganun din ang gusto niyang ipahawatig. Binigay kasi ng Bucks yung hilig. Parang hindi sila pwedeng magsama ni Lebron sa isang team. Kapag nagkataon, pwedeng maging magkakampi si Thanasis at si Bronny James. Kapag nangyari yon, Miami Heat fans na talaga ako dito. Andito yung gatas Sa 7 taon na sinubaybayan ko yung trade ni Giannis papuntang Miami, halos taon-taon meron nirereklamo si Giannis sa media. Publicly, sinasabi niya yon para sumagot yung Milwaukee Bucks na ang kalimitang ginagawa, nagkakaroon ng trade at minsan sinisecure yung kontrata ni Thanasis. Nung nakaraan taon na publicly, sinasabi ni Giannis na posible siyang umalis ng team. Ang ginawa ng Bucks, kinuha nila si Alex at sinay nila sa team para lang mapasaya si Giannis. Based pa sa mga report, binibigay kasi ng Bucks yung buong suporta kay Giannis, halos suportado yung buong pamilya. Galing na rin kay Jeff Teague na nakasama ni Giannis sa Bucks dati nung nag-champion sila noong 2021. Pinilit ng Bucks si Thanasis na makasali sa lineup sa finals kahit hindi pa tapos ang quarantine niya. Dahil nung nawala si Thanasis dahil nga sa quarantine, nagkaroon ng anxiety itong si Giannis at nung pinabalik agad si Thanasis sa finals, bigla din bumalik ang laro nitong si Giannis. Naka 4-2 agad sila sa finals at nag-champion pa. Nasa malamang yung sinabi ni Giannis na hindi siya komportable sa Miami dahil yun hindi niya ulit makakasama yung kapatid niya. Dahil iba ang approach ng Miami kumpara sa Milwaukee Bucks. Saka kulang pa rin naman ang nasa 4 na player ang Miami ngayon. Ang tanging signee pa lang nila si Tim Hardaway Jr. Bukod doon, wala na. Nasa 3 minimum contract ang pwede pang makuha ng Miami bago sila abutin ng limit. At medyo matagal pa naman yung training camp. Nasa 2 buwan na lang or late September.
Si James Harden naman kailangan muna mag-intay ng mas matagal dahil si LeBron matatagalan din yung decision. Ang Cavaliers naghahanap ng trade para mabitawan ng ibang player nilang katulad ni Dennis Schroeder dahil yon sa salary cap issue. At para din may free will ang Cavaliers na ma-sign agad si Harden. Hanggat wala pa kasing decision si LeBron, nasa floating state si Harden ngayon. Shutdown din agad na hindi mangyayari ang trade ni Kyrie pabalik ng Cavaliers kapalit si Harden dahil mas preferred ng Cleveland si Harden kumpara kay Kyrie. Hindi kasi sigurado ang Cleveland kung gaano katibay pa ngayon si Kyrie dahil galing siya ng injury. Ang Cavaliers kulang pa ng nasa 4 na player. Magiging 3 yon kung andun pa si Harden. Hindi pa sila makakuha ng player dahil mawawalan din sila ng tax apron space kung uunahin nila yung ibang player at kumpara dito kay Harden. Base kasi sa report, ang dapat pipirmahan ni Harden ay 60 million sa loob ng 2 taon kapag hindi nakuha si LeBron. At kung nakuha man nila si LeBron, papatak siya ng 75 million sa loob ng 3 taon. Malaki yung ibababa ng kontrata ni Harden kung sakali makuha ng Cleveland si LeBron at pwede maging steady pa rin siya sa 1+1 contract kung hindi nila makukuha. Wala rin namang ibang team ang naghahabol ngayon dito kay James Harden at mostly mag-i-stay siya dito sa Cleveland kahit anong mangyari.